Hello guys. So, ang imo-model naman natin ngayon is yung trust namin sa EA building. So, first step dito tayo sa model information. Ang file name natin is trust. Then, next step is to create na yung model sa my create. Then, wait lang tayo. Yun. So, dito na tayo sa ating model generation. Mag-insert tayo ng node. 0. Enter. Then, to create the geometry niya, gagamitan natin siya ng translational repeat. So, select natin yung node. Right click. Yan, select cursor, node cursor. Highlight natin yan. Ayun, space pala. Then, translational repeat. Click OK. Then, ang i-add natin is yung sa may x-axis. Bali, yan yung ating magiging bottom chord. So, ang magiging length ng bottom chord natin is 10.7. Then, ililink step natin. Click OK. Ayan. So, ayusin natin yung view. Punta tayo sa front view. Para sa ating king post, nakalocate siya sa midpoint. Then, para ma-select yung beam, double skip lang natin. Then, click natin yan. Insert node. Right click. Then, add midpoint. With a distance of 5.35. Click OK. Then, pagkatapos nyan, meron tayong node dito. From sa reference point na to is 3.1 siya. So, ito is 5.35 yung length mula dito hanggang dito. Minus 3.1 para maka-locate tayo ng node dito. Then, insert node tayo. Click beam. Right click. Insert node. Distance of 5.35 minus 3.1 is 2.25. Then, add new point. Click OK. Then, next, maglalagay tayo ng yung height ng king post. Select natin yung node. Right click. Select cursor, node cursor. Then, select natin yung node, king post, translational repeat, shortcut, space bar. Then, click translational repeat. Sa y-axis tayo kasi pataas with the length of or height of 1.28. Then, click link step. Click OK. Yan. Then, mag-add beam na lang tayo dito. Magkabilaan dito hanggang dito. So, dito tayo sa geometry. Yan. Add beam. Then, click tayo sa node to node hanggang dito. Yan. Then, dito may mga vertical bars tayo dito. And, ito yung pang support. Translational repeat. Select natin yung node. Select cursor, node cursor. Yan. Then, translational repeat. Sa y-axis, since pataas. And any distance, gawin na lang natin siyang 2 or 3 or 1.5 since mas mataas na to sa original length ng ating king post. Link step. Okay. So, hindi pala pwede kasi walang nodes. Ulit. Yan. Translational repeat. Through space bar. Y-axis. Yung distance na 1.5 meter. Then, link step. Click OK. Yan. Pwede pala guys. Nag-add pala siya ng node mat. Automatic. Next step, mag-add tayo ng mga nodes dito. Mag-add tayo ng nodes dito.
Then, double escape, click natin yung beam. Mag-insert tayo ng node. Right click, insert node. Then, para sa aming plano, sa truss plan, mula sa king post hanggang dito sa end, move natin para makita nyo. Mula sa king post hanggang dito sa end, meron siyang 7 na nodes dito. So, add endpoints tayo. 7 tayo. Since 7 na nodes ang ating i-add, then add endpoints. Yan. Makikita nyo yung interval is less than 1. So, goods tayo dyan. Click OK. Yan. Dito rin sa kabila, from king post to the yung magiging node natin sa support is meron siyang dalawang node. Insert ulit tayo ng node ni. Since 2.25 lang siya. So, 2 nodes lang. Allowed na yon. Hindi siya mag-exceed sa 1 meter. Right click, insert node, dalawa, then add endpoints. Click OK. Dito naman, sa remaining beam natin, meron siyang tatlong nodes. Since ang length nito is 3.1. So, tama lang yun. Click mode, click beam, then right click, insert node. Meron siyang ulit tatlong nodes. Add endpoints. Click OK. Ngayon, ilalagay na natin yung verticals niya. So, magsa-select nodes tayo. Right click tayo, select sa cursor and node cursor. Then, select natin yung mga wala pang vertical bars na nodes. Control to select nodes. Yan. Then, space bar, translational repeat to the y-axis. Isang step, maglagay na lang tayo ng 1.5 para mag-exceed siya sa ating top chord. Then, link step. Okay. Yan. Para matanggal natin yung mga lumampas na beams, ang gagawin natin is, isa-select natin yan, then, i-intersect natin. So, let's do it, guys. So, mag-beam cursor tayo. Yan. Select natin yung mga may lumampas na beams. Select. Yan, goods. Sa kabila naman. Then, intersect beams. Dito banda siya, guys, sa may geometry. Under geometry, dito sa flower. Intersect selected beams. Then, okay. And guys, pwede nang ma-delete tong mga sumobrang beams. Select lang natin yan. Control. Then, sa kabila naman, natanggal, guys, no? Ulitin natin. Nagloloko ang ating mouse, guys. Sa kabila naman. Yan. So, na-select na natin yung mga beams na lumagpas. Press delete. Then, okay. Yes. Ayan. Sa design pala ng truss natin, meron siyang overhang na nakaslant pag ganito. Since ito yung design ng existing structure. So, para magawa yon, maggagamit tayo ng mirror. Since dito banda, dito na tayo magmi-mirror. Okay. So, click eto, tsaka eto. Dalawa na lang isa-select natin, guys, since mahaba yung overhang. Yung length niya is 1.542 meters. Okay. Yan, na-select na. Then, dito sa under geometry, makikita nyo dyan yung mirror. Yan. Then, click mirror from Y to Z. Okay natin yan. Then, ayun, di ba? Then, ito naman ang sa-select natin, guys. Para palitan yung
position niya para maging paganto siya. Yan. Mirror ulit natin. Close natin to. Mirror. Then, dito naman tayo sa X to Z plane. Then, click OK. Ayan. Delete na natin tong isa. Tong na-highlight. Ayaw ma-delete. Select ulit natin. Delete. Press OK. And yes. So, delete natin tong, ang distance nito is dapat 1.542. Check natin yung length through dito sa ating utilities. Dito sa may utilities, tama. Sa utilities. Then, sa beam tools. Dimension beams. Then, display na lang natin para minsanan guys, di ba? Di 0.6 plus 0.6, 1.2. Kulang. Kulang siya. Dapat 3 pala ang ating mirror. Ulit. Remove natin yung dimension beams para clear ang ating vision. Remove. Close. So, yung design ng truss natin is meron siyang overhang dito. Pero, yung overhang niya is slant. Paganto. And paganyan sa kabila. So, mag-add tayo ng beam paganyan by mirror. Say, ni-mirror natin tong tatlong to. Since ang length ng ating overhang is 1.542 meters. So, select. Then, mirror natin. Under sa geometry. Then, dito muna sa Y to Z. Click OK. Ayan. Select ulit natin siya para maging paganto yung direction niya. Then, mirror. Para maging ganon is, select natin yung X to Z na mirror plane. Click OK. Yan. Okay na. Then, delete natin yung lumagpas. Then, close. Ni? Lipat mo sa kamay. Delete. Ang length ng ating overhang is 1.542. Gawin na lang natin itong isahang beam. So, i-delete natin yung node. So, select cursor, yung node cursor. Delete natin itong dalawang beam. Then, press delete. Okay. Yes. Yan. Then, mag-add beam na lang tayo. Guys, under sa geometry. Ito. Click natin yan. Para minsanan, sa kabila tayo mag-start. Starting point natin dito. Yan. Then, escape. Mag-insert tayo ng node dito, which is from dito sa point na to is 1.542 meters. Click, select. Insert tayo ng node. Then, ang distance is 1.542 meters. Add new point. Then, click OK. Ayun. Then, delete natin yung excess na beams. Select and delete. Okay. Yes. Sa kabila din guys, para mas mapabilis, i-mirror na lang natin siya. No? Select natin tong beam na to. And then, yung distance na to, yung kalahati niya, dun tayo mirror. To do that, click yung mirror. Yung distance kanina is 5.35, yung kalahati ng bottom chord. Yun ang ilalagay natin sa plane at X. In terms of distance to guys, so 5.35 meters. Then, click OK. Ayan. Ang next na step dito guys is yung diagonals niya. So, ang ating direction for diagonals is from center siya towards chord. So, add beam tayo. Yan. So, kung mapapansin nyo guys,
mas magiging maliit yung length ng diagonal bars kung ganito yung direction compared sa from sa top chord, no, papunta dito. Kaya dito tayo sa may midpoint, sabihin ko sa baba hanggang sa top, papunta sa top. Ayan, beam. Tuloy natin. Naalis pala. Tuloy lang natin hanggang sa dulo. So dito guys, wag na tayong maglagay, no? Kasi short na yung distance dyan. Dito rin sa kabila. Yan. So tapos na ang ating truss guys, no? Geometry ng truss. So ang next step natin is mag-add tayo ng support. So under geometry, punta tayo sa supports, create. Bali yung supports pala natin is isang pin support and dalawang roller support. So dito muna tayo sa pin support, dito sa dulo. So pin support and click add. So i-assign na natin agad guys using use cursor to assign. Dito siya sa dulo, dito sa my left side. Yan. Next is yung dalawang roller support. Create. Dito tayo sa pag roller support, dito tayo sa may enforce bat. Enforce. Enforce bat. Ang i-check lang dito is yung FX and MZ. Yun lang yung releases ng support na gagamitin natin. Yan. Then click add. So support 3, assign na natin siya. Isa sa dulo rin neto. Then from dito sa end na to, magbilang ka ng tatlong nodes, 1, 2, 3, then dito. Yan. So may support na siya guys. Ang next step natin is mag-add tayo ng properties. Okay? So ang next step natin is check natin yung nodes kung may na-duplicate ba or orphan nodes. So do that guys, escape. Magna-load cursor tayo. Kahit hindi na pala tayo mag-node cursor, doon tayo sa utilities, sa ating beam node tools. Node tools, then check natin duplicate nodes, press OK. So wala siyang duplicate nodes. Then ulit, sa node tools ulit tayo, yung orphan nodes naman guys, then okay. Push, delete. Dito naman tayo sa beam tools, check din natin yung beams, duplicate beams, click, no duplicate. Then, yun lang. Check natin yung zero length na beams. Okay. Then, okay siya guys, no? Ang next natin is overlapping collinear beams. So, wala. Nag-overlap na collinear beams. Then, okay. Next na tayo guys sa ating specifications. Magre-release tayo, no? So, i-release natin tong mga webs. Itong vertical and diagonals. So, para mas mabilis, mag-group muna tayo. Go-group natin per classification, top bar, bottom bar, and webs. Then, to do that, Control G. Yan, group name. Doon muna tayo sa top bars. Or top chord. So, wag natin kalimutan, i-beam to. Okay. Then, select na natin yung top chord. Magdo-double click. Select lang natin yan lahat. Lahat ng top chord.
Then, associate. Ayan, check natin. Then, highlight. Okay. Next naman is, mag-create tayo ulit. Bottom chord din. Then, select natin yung beam. Okay. Select natin yung mga bottom chords. So, para mas mabilis, doon na tayo sa parallel to X. Dito sa may beams. Parallel to X. Since X-axis yung bottom chord. Yan, naka-highlight na siya guys. Associate na natin. Okay. Then, next is the webs. Ang webs is yung top end, vertical and diagonal chord. Create webs. Then, sabihin tayo, okay. Dito pa rin tayo sa groupings, Control G. And hindi pa natin naasan yung webs, no? So, select natin yung webs, yung vertical tsaka diagonals. So, para gawin yon, highlight natin yung top chord. Then, select din natin yung bottom chords para i-inverse na lang natin siya. Para mas mabilis. Hanggang sa dulo. Then, select. Yan, sa may beams tayo. Sa may parallel. Ay, inverse, I mean. Then, click natin yung webs. Ayun. Tinatanggal. Then, associate. Check natin, guys. Yan. So, magre-release tayo. Pipindutin natin yung isa. Release natin yan. Saka natin, palitan na lang ton sa may command file natin, no? Para mas mabilis. Partial moment lang siya, guys. Dito sa my MP. 0.9 lang yung value. Then, add. Next is sa end din, ganun din. Same procedure. 0.9. Then, add. Then, close. Makikita nyo may bilog-bilog siya, ibig sabihin, na-release na yan. So, ang required na i-release is lahat itong webs. So, punta tayo sa utilities. Sa command file, click save. So, tignan natin dito yung naka-group. Bale, ito yung ating i-release. Copy natin yung mga values dyan kasi ito yung mga beams na re-release. Control C. Then, dito, palitan natin yan, yung 4. Papalit natin sa kinapi natin. Then, save natin. Yun, na-release na siya guys. After natin mag-release, wala pang properties ang ating geometry. So, mag-add tayo. So, after po natin mag-release is, mag-apply na po tayo ng properties. Para sa properties, under sa properties, yan, dun po tayo sa ating section database. Nandito po yung mga sections ng ating angle bars. Click natin ulit. Yan. So, dito tayo sa American. Then, hanapin natin yung angle. Yun. Ang ating section na ilalagay is yung magiging safe siya na mas economical. So, dito tayo sa L30, L35, L35, 35, 6. Ayun. Select. So, select din natin dito yung ito, LD, long leg back to back. Meaning, double angle siya. Yan. Close natin check yung material, still siya. Then, click
add, and close. So, i-assign natin to. Assign to view para pangkalahatan na. Assign. Yes. Pagkatapos natin ma-assign yung properties niya, need nating i-check yung pagkakalapat niya kung tama ba. So, dito tayo sa view, sa rendering, 3D rendering. Check natin siya guys. No? Yan. Kung check natin yan, tama naman yung top chord. And yung bottom chord natin, mali siya. Nakababa yung kanyang leg. So, hindi yan pwede. Sa ating mga diagonals, tama naman. Pababa towards downward. Tama din yung ating vertical chord dito sa my left side. Pero sa my right side, baliktad. Kasi ang ating vertical dapat nakaharap siya sa my king pose. So, ito yung i-rotate natin. So, X natin siya. Dito tayo sa may specification ulit. Ay, sa may properties para i-rotate yon dito tayo sa beta angle. Then, mag-create muna tayo ng angle na gusto natin na maayos yun. So, try natin yung 180. Then, click OK. Ang papalitan lang natin or i-rotate is itong bottom chord. So, Control G na lang natin, no? Bottom chord. Highlight natin siya. Then, next natin. Then, select natin tong mga vertical chords dito. Dahil ito yung need nating ma-rotate. Yung malit na chord doon. Unselect natin yung isa. Click natin yung beta angle. So, yun nga guys, no? Nawala. Ulitin natin. Dapat pala sineselect muna natin yung angle. Ulit. Control G. Highlight natin yung bottom chord. X natin siya. Yung vertical chords natin, no? Ito yung mga need nating i-rotate para towards siya sa ating king pose. Select. Ni. Ulit. Control G. Sa top chord, highlight po natin. X natin para ma-visualize. Yan. Dapat nakapress lang pala yung control, no guys, para hindi mawala yung na-select natin na original. Ayan, na-select na. Then, assign to selected beams. Assign. Yes. Wait lang natin. Naglo-loading. Nagpakita ang ating Bentley system and stop. X natin dahil magre-restart to. Check natin yung inassign nating properties ngayon. 3D rendering natin. Check natin yung orientation niya. Yung mga vertical webs dapat ay naka-face sa center or sa king pose. Ito, naka-face siya sa center pero dito hindi. At itong bottom chord ay dapat nakataas, face upward. So, gagawa tayo ng beta angle. Create beta angle, 180 degrees. Okay. So, i-assign na natin ngayon tong beta angle na 180 sa bottom chord and vertical webs dito sa right side para maayos yung orientation niya. So, highlight natin to. Then, itong mga tong vertical webs. Zoom natin. Alisin natin yan. Dapat vertical webs lang. And then, assign natin. Yes. So, check natin ulit para sa 3D rendering. Yan. Zoom natin. Check natin kung ayos na ba. Yan yung bottom chord. Ayos na. Yung mga to, okay na rin. Yan. Okay na. Ang 3D rendering.
Ayun na yung mga properties based sa kanyang orientation. So, save natin yan.